Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. I invite everyone po to please stand up. Ayan, at ang lahat po ng pinagpala ng Panginoon, pwede po bang sumigaw ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Amen, hallelujah! Sa umagang ito, napakarami nating dahilan para magpuri sa Panginoon. Amen po ba? We have millions of reasons to thank God. At kaya ngayong umaga, nararapat lamang na purihin, awitan at sambahin natin ang Panginoon. Amen po. Kaya before we start, tayo po muna yung manalangin. So let's lift up our hands to Jesus and let's pray. Our Heavenly Father, we worship you, we adore you. We magnify you in this place. Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pagkakataong makakatagpo ka namin sa mga oras na ito. And Lord God, before anything else, Lord, we ask for your forgiveness. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Give us pure hearts, Lord. Give us the right spirit. Tamang spirito, Panginoon, na sa'yo lamang tapat. And Lord God, we ask for your Holy Spirit, for your anointing, Lord, to move in our midst. Tanging presensya mo lamang, Panginoon, ang inaasam, ang ina-expect namin sa oras na ito. And Lord God, it is our prayer na maging mabangong samyo, Panginoon, ang handog naming papuri at pagsamba sa iyo. Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa walang hanggang kabutihan at katapatan at pagmamahal mo sa amin. We back all the glory and all the praise. And this we pray in the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. We are going to praise the Lord. Amen. Ba? So, pwede po bang pakita sa mga kamay? Pakipalakpan. Let's give up our shout of praise to Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! We magnify in this place! Come on! Palakpakan mga kamay na para sa Panginoon!
that you are glorious. At nararapat lang, Panginoon, na purihin ka at sambahin ka sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And Lord God, here are your people. We are hungry and we are thirsty for more of you, Jesus. At tulad nga, Panginoon, ang sabi sa iyong salita sa Psalm 73:25-26. Sabay po natin basahin. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah, God. Kaganda naming salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa mundong ito, wala na po kaming ibang ninanais. Wala na po kaming ibang inaasam, kundi ikaw, Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? And sometimes when we feel weak, tuwing napanghihinaan tayo, and whenever we face great trials and circumstances, tanging sa Panginoon lang natin nahanap ang kasagutan. Tanging sa Panginoon lang natin nahanap ang kapayapaan at ang pag-ibig. Kaya, Panginoon, hallelujah, ang tanging inaasam lang namin ay ikaw. Ang tanging inaasam lang namin ay ang presensya mo. Dahil, Panginoon, sa presensya mo, may kapayapaan. Sa presensya mo, may satisfaction. Amen po ba? Only Jesus can satisfy us. Hindi may higitan ng kahit na anong yaman, ng kahit na anong tagumpay sa mundo. And Lord God, Jesus, you are our greatest reward. Amen po ba? Pwede mo pakisabi, Jesus, you are our greatest reward. Kaya hayaan mo, Panginoon, na purihin ka namin, sambahin at awitan sa mga oras na ito. May your life be a living sacrifice, Panginoon. Holy and pleasing. Hallelujah. Kaya let's lift up our hearts, let's lift up our voices, at awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. We praise you. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace.
of praise. And into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our love we raise. You are awesome in this place. Once again, you are awesome in this place, God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you are awesome in this place. Hallelujah. We worship you, Lord. We magnify you. And the highest place I reach is at your feet. Then I've done it all. And the best thing that I've seen is your glory. Then I've seen it all. Your love has changed my life. Forever satisfied. You are my everything. In the highest place I reach is at your feet. Then I've done it all, and the best thing that I've seen is your glory. Then I've seen it all. Your love has changed my life. Forever satisfied. You are my in the highest place I reach is at your feet. Then I've done it all, and the best thing that I've seen is your glory. Then I've seen it all. Your love has changed your life. Forever satisfied. You are my everything. If one word is the only thing you say, then the free your heart and never see your head.
praise the Lord. Hallelujah. As we sing praises to His name, for He deserves the praises of His people. Hallelujah. Hallelujah. For the last time. Hallelujah. For the last time, voice lang po. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Hallelujah! Sige po, bigyan natin yung mataas na palakpak. Ang ating Panginoon, hallelujah, Jesus. We worship you, God. We honor you in this place. We magnify you, God. Hallelujah, taas po natin ang ating dalawang kamay. Panginoon, salamat sa napakagandang araw na ito, Panginoon. Sa pribilehiyo, Panginoon, na ipinagkaloob nyo sa inyong mga anak, Panginoon, na kung saan, Lord God, andito po kami, Panginoon. Bakit, Lord? Kasi po gusto po namin kayong pasalamatan. Gusto po namin kayong purihin. Gusto po namin kayong sambahin sa lugar na to, Panginoon. Nawa, Lord God, ang mga awiting ito, Panginoon, ang mga pagpupuring ito, Panginoon, ay naging mabangong samyo sa iyong banal na trono, Panginoon. Kaya minsan pong muli, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming palakpak, ang aming pong pagpupuri sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Praise God, glory to God, hallelujah. Ayan, sige po. Bago po tayo magsimula, yan, meron po ba tayong, makikipo na po yung iba, meron po ba tayong first time, ngayon lang po nakadalo po sa Tabernacle of God Ministries, Dasma, sa TGM Dasma. Pwede po ba nating, ayan, pakitaas po yung kamay ng mga first time po at pwede po ba naming maanyayahan pong tumayo? Ayan po, tumayo po yung ating bisita, ayan, praise God. Dito po sa kabila, sige po, palakpakan natin. Dito po sa kabila, meron po? Ayan. Sige po, atin pong extend ang ating kamay, no? Sa ating mga kapatid po. Hallelujah. Panginoon, minsan pong muli, salamat sa magandang araw na to sapagkat meron po kayong pinalang bisita, Lord God. Lord, kayo po ang nakakabatid kung bakit po sila nandito. Kami, Lord, as TGM Dasma Family, nagkakaisa ngayong umaga, Panginoon. Amin po silang itinataas at inalalapit sa inyo, Lord. Unang-una sa lahat, Lord, pagpalain niyo po ang buhay ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. At nawa, Lord God, sa lugar na to, Lord, ano man po ang kanilang mga dalangin, ano man po ang kanilang mga question, kung mayroon man, ano man po ang kanilang mga bitbitin, Panginoon. Nawa, Lord God, matagpuan po nila at ma-feel nila, Panginoon, ang iyong presensya. Maranasan nila ang iyong presensya sa lugar na to, Lord. Katagpuin niyo po ang mga pangangailangan nila, Panginoon. Kami po ay naniniwala, Lord, na Lord, meron po kayong magandang plano sa kanilang buhay. Kaya Lord, again, bless them, O God, and extend that blessing to their family. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige po, tayo lahat po ay tumayo at atin pong batiin ang bawat isa. Ako po si Ate Edith. Ako ay head ng Outreach Ministry at kami po sa araw na ito ay may ginaganap na ministry fair. So sa ngayon po ay ini-invite namin ang lahat na mag-involve sa outreach dahil ito po ay mandated ng ating Panginoon na maibahagi ang good news. So kayo po ay iniimbitahan namin, mayroon po kaming visitation team, mayroon din kaming evangelism at mayroon pa kaming care group. Pwede rin kayo ma-involve kahit ang isang once a week pwede naman. So tumugon po tayo dahil ito po ay ikaka-glorify ng ating Panginoon. We stand, we go, and we reach out. TGM Dasma Outreach Department! If you're alive and
No, kaya deserve po ng ating Ama sa langit, no, maging ng ating Panginoong Hesukristo, ng Banal na Espiritu Santo na sila po ay palagi po nating bibigyan po ng papuri, pagsamba, at parangal sa ating mga buhay. Ayan, praise God. Sino po ang handa na rin pong makinig ngayong umaga? Pwede ba ang taas ang kamay na yan, no? At pakisabi po sa katabi nyo, oras na ng pakikinig, huwag pong matutulog. Ayan, praise God, no? At alam ko po na meron pong sasabihin ang Panginoon. Tama po. Sino po ang umaasa po na may mapupulot po tayong tawag nito, mensahe sa Panginoon? Amen? At hindi po tayo uuwi nang walang binago sa ating buhay. Praise God. Tama po. At ang salita po ng Diyos, ang siya pong magbibigay sa atin ng kaliwanagan, no? Kalakasan. Yan po ang ng salita ng Diyos sa ating buhay, mga Kristiyano, no? Tayo po ay palalakasin, tayo po ay patitibayin, at higit sa lahat tayo po ay tuturuan na tumayo po kung ano po ang katotohanan at kung ano po ang kabanalan sa harapan ng Diyos. Amen? Wala na pong iba yan. Hindi po personal hindi po personal na yung atin pong iniisip ay pang sarili lang, no? Ang salita po ng Diyos para sa kaluwalhatian niya at para po mahalin natin ang kapwa, no? Amen, kasi yun po ang sabi ng Panginoong Jesus, dalawa lang. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Amen po ba ron? Kaya pakisabi sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Ayan. Okay? Kasi tulad niyan, dalawang lalaki. Siyempre po, I love you with the love of the Lord lang. Mahirap ng iba yung I love you, ha? Walang ganon, hindi po pwede yun, ha? Amen, naunawahan po ba natin? Praise God, no? At salamat sa Panginoon for the privilege this morning po. Pribilehyo lang po to na makatayo po dito. No? At atin pong pinapasalamat sa Panginoon yung buhay na meron tayo na ipinagaloob niya. Tama po, pagkagising sa umaga, no? It's a blessing, no? So yan, privilege po to ngayong umaga. At again po, no, salamat po sa pagpunta nyo. Salamat po sa pag-priority nyo sa kingdom ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Yan. Ito po ay priority. No, ang salita po ng Diyos ay priority, ang gawain po ng Diyos ay priority. No, ang will po ng Lord sa ating buhay ay priority natin. Amen. Wala na pong iba, no? Yan po, no. At sisimulan po natin ito sa isang maikling video. Ayan po. Si on avait une famille de sourds, voilà, c'est la suite. Voilà le temps terminé. Allez, je peux vous dire, il n'y a pas mon épreuve. Allez, terminé. Voilà, allez, terminé, voilà, vous allez prendre le chat, vous pouvez le dire. Alexandre, voilà, qui on a terminé. Après, il y avait beaucoup de trente. Ayan, praise God, no? At actually, mahaba pa po yan, pinutulan natin, di ba? Mga 2 hours po yan. Joke lang. Meron yung mahaba, no? Makikita mo yung mga talagang ganitong scenario din po na sumasali po sa marathon po yan, eh. No? Palayuan, patatagan, no? At ang iba po talaga, hindi na nakakaabot. At ang iba po, ganito po, no? So, ano po yung video, no? Ano po ba yung mapupulot natin or ma-relate natin sa video na to? Sa buhay po natin, meron talaga pong karerang nagaganap. Tama po ba? Meron tayo kasing gustong marating sa ating buhay, no? Meron pong nakakatapos. Kung nakikita nyo po, ang daming nakatapos. At meron din namang hindi umabot, no? At meron din naman po, no, ganyan po ang pangyayari. Umabot, pero po, halos ikasawi niya na po yan. Delikado po yan. No, kung hindi po matatag at pwedeng ma-cardiac arrest, marami pong nangyayari na ganyan, no? Especially po sa physical sports, marami po ang naka-cardiac, marami po ang inaatake, marami po ang bumabagsak na lang, no? Kaya po, ang masaklap po, no, sa ganitong scenario ng ating buhay, sometimes, malapit ka na po dun sa finish line, hindi mo pa inaabot, no? Kasi po, may mga gantong pangyayari, no? Tsaka ka bumigay, no? Sometimes sa pag-aaral, tama po mga kabataan, nag-aaral po tayo, no? Gusto natin matapos, no? Kaya lang minsan may circumstances, anak, stop ka muna.
Hello, ayan. Anak, ano ka muna, stop muna kasi hindi kaya, di ba? May mga ganong senaryo po ng ating buhay, no? Sa work din natin, sometimes may ganito, minsan sa career natin, sa buhay Kristiyano, no? Meron din pong ganyan na pabigay ka na, even sa ministry. Sino po nakaisip na minsan na bibitaw na sa ministry? Meron po ba? Di ba meron pong ganon? No? Pero po, salamat sa Panginoon because the Holy Spirit ay atin pong kasakasama na nagsasabi, anak, kaya mo yan. Amen? At ngayong umaga po, ito po yung atin pong pag-aaralan kung ano ba ang buhay ng isang Kristiyano, paano ba tayo mapapalakas? Kasi marami pong ganyan eh. Alam nyo po, sa mga panahong ito, no, ganito na po ang nangyayari, no. Sometimes, pagod ka na, tama? Sinong pagod na po dito? Taas ang kamay. Wala? Alam niyo po, aminin man natin sa hindi, napapagod po tayo. Because ang katawan pong ito ay, ang sabi nga po sa Ecclesiastes, papunta po ito sa pagkahina. Pagkawala ng mata, ng paningin, pagkabingi, mga tuhod mo, manlalambot, di ba po? And sometimes po, sa dami ng problema, sa dami ng kapaguran, tayo po ay ina-anxiety na, ina-atake, tama po? Kaya po madalas nating mabalitaan din, no? Mga bumibigay, no? Hindi na kaya ang problema, no? Bibigay po yan. Or sometimes mo, sa sobrang pagod, nakakatulugan mo na yung trabaho mo. Sino nakatulog sa trabaho? Madalas po yan. Or, ang masaklap, baka habang nagtatrabaho, naglalaro. Ayan, ang multitasking, no? Meron bang ganon? May mga ngumingiti doon, no? Mukhang ginagawa yan habang nagtatrabaho ay naglalaro. At sometimes, no, sana hindi lang ganyan natulog, sana ganito yung tulog natin. Mukhang mas masarap matulog ng ganito. Talagang feel na feel. Bakit po? Kasi po we are tired, no? And we are weary. Tama po ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, tingnan mo, mukha bang weary or tired? Hindi, di ba? Kasi tayo po ay mga anak ng Diyos. Kung sometimes weary tayo, no, because sa mundo pong ito, ang priority po no, sa mundong ito ay tayo po ay makipagkompetensya. No? At marami po kasi tayong nais sa buhay natin. No? How it is connected to our message, no? Sa ating pong message today, no? Kapatid, in this present time, no? Maaring di ka man hinimatay. Di ba? Sino na po bang hinimatay dito? Meron na po ba? Wala pa pong hinihimatay? Sure ball? Wala? Oh. Praise God, malalakas tayo. Maaring hindi man tayo hinimatay, no? Pero sometimes ito po yung pakiramdam natin. We want to quit, no? Even the ministry. May mga ganun po eh. Papaalam na, Pastor, leave muna ako sa ministry. Magbubulay-bulay muna ako, no? Sometimes nakakalungkot po 'yun. Kaya lang it's the reality of life po na ang mundo pong ito meron pong kapaguran, no? Tama? Kasi ang sabi naman ng Lord, in this world you have many troubles, no? Kaya lang po meron tayong pinanghahawakan salita ng Diyos because ang ating pong kalakasan kung tayo po ay napapagod ay ang ating Panginoon. Amen po ba ron? Praise God. Ayan. At ngayong umaga po, no, are we feeling weary in life, no? And faint, no? Gusto na ba nating mahimatay? Or sometimes sa kinauupuan mo ngayon, no, marami tayong alalahanin. Ano po ba yung mga alalahanin natin? And sometimes we are not sure what to do or where to go. Bakit po? Kasi wala nang pag-asa eh. Especially po pag dumadating po yung atin pong kalusugan, no? Yan po, importante po eh. Ang sabi nga po, health is wealth. Ibig sabihin, ang kalusugan po ay kayamanan. Kaya lang po, pag dinapuan ka ng karamdaman, no, na hindi mo inaasahan, sometimes it makes you weary. It makes you anxious, no? Ano pa po ba? Sometimes, meron po tayong, nandun na po tayo sa losing side. Pag sinabi pong losing side, wala na pong hope, no? Nakaranas po ba tayo niyan, no? Minsan, wala na pong hope, no? Nandun ka na sa bingit, kumbaga, nandito ka na sa edge, isang hakbang na lang, tapos na ang buhay, no? Sometimes, ang sinasabi nga, madalas po niyan, o isang bulate na lang pipirma dyan, tapos na yan. Diba, may mga ganun po. Kasi nandun ka na sa losing side.
Or sometimes, bakit tayo weary and faint? Kasi yung daily work routine natin, paulit-ulit. Minsan po, sa sarili natin, nakakasawa naman to. No, kaya lang, gagawin mo siya because you have something na kailangan mo siyang ituloy. Meron kang dahilan kung bakit. At ano pa po, prolonged graveyard shift. Ito na po ang katotohanan ngayon. No, ang umaga po, ginawa na nating gabi at ang gabi, ginawa na nating umaga. Sino po mga BA dito, mga call center? Alam ko marami. Taas ang kamay po. Ayan. Di ba po? Ayaw pa umamin ng iba. Di ba po? For sure po, mahabang lakbayin po yung graveyard shift na yan. At nakakapagod po yan. Hindi lang nakakapagod. Kung hindi ka po maingat sa katawan, madedeteriorate po ang katawan natin. Ako ho, I almost, siguro mga 20 years din po ako sa store na kung saan po graveyard. Sabi natin 15 years. No, ang mga store ko po noon, 24 hours. So, meron pong chance na talaga pong shifting, mag-graveyard. Pero nakakapahinga. Pero po yung mga call center natin, gabi-gabi po yan. No? Gabi-gabi po yan, umaga sa kanila ang gabi. Habang tayo po ay natutulog, sila po ay gising po. Multitasking. Sometimes po, isang trabaho, dadagdagan mo pa ng isa. No? More effort are exerted. Why? Kasi nga po, meron kang kailangang patunayan, meron kang kailangang ma-achieve. At sometimes, ito kasi yung tinuturo ng mundo. No, na sometimes, hindi po pwedeng ganito ka lang, kailangan may ganito ka. No? At yan po ang nakakapagod sa buhay natin. At syempre po, bakit tayo nagpapagal? Because never ending ang due date sa ating buhay. Tama po? Habang buhay po tayo, meron po tayong due date na kailangan pong harapin. At ang masakla po, pag dumating na po si Juna. Juna pwede ka nang putulan ng kuryente. Yung due date, okay pa yan. Bayaran mo sa gantong araw. Hindi mo na bayaran. Juna. O, 4 na araw ka na lang, putol na kuryente. Tama? Sometimes it happens. Nangyayari po yan. Naranasan din po namin yan minsan na hindi ka makapagbayad, mapuputulan ka. Kailangan pumunta ka ng Meralco, bayaran mo. Di ba po? Sa dami ng ginawa mo or sometimes wala kang pambayad. Di ba po? Kailangan maghahanap ka pa ng pambayad. Pag dumating na po yan. At higit sa lahat po, mga kapatid, ito po ay ginagawa natin kasi meron po tayong hinahabol. Sino po may mga hinahabol dito? Na mga deadlines. Alam nyo po sa marketplace, pag tumangin po kayo sa marketplace, yung mga binibenta ron minsan, gamit nila brand new, ibibenta nila yon. Bakit? Kasi merong hinahabol na item. May hinahabol na mas magandang item. Di ba po, ganyan kasi sa mundo eh. Kung ano yung mas maganda, kung ano yung bago, kung ano yung kapaki-pakinabang, kung ano yung uso, hahabulin natin. No? Kaya po, ang mga sasakyan ngayon, bibili ng bago, mga 2 taon, 3 taon ibebenta kasi gusto yung bago na naman. Gusto yung high-tech, yung may mga 360, may mga cruise control, ganun eh. Ganun kasi sa mundong ito. No? Kaya po, hinahabol po natin ang mga bagay, may mga pangarap, no, para sa pamilya, mga magulang. Taas ang kamay, may pangarap po kayo sa mga anak niya, tama po. At nangyari na po ba? Maaring hindi pa yung iba, nag-aaral pa yung iba, nangyari na, di ba po? Or maaling yung iba naman, nabigo. Nabigo ang yung anak. Di ba po? Ayun po ay dala-dala po natin, yun po ay mabigat. The moment po ng ating anak po ay nabigo, dala-dala po natin yan. Bilang magulang, masakit po yun. Dahil wala pong magulang na ayaw pong magtagumpay ang kanyang mga anak. Amen po? Kaya po yan po ang inaano natin. Kaya ang tanong nga, di ba, sa anong tanong? Kanino ka bumabangon, di ba? Yan po yun. Noon po yan. Pero ngayon po, ang tanong na po ngayon, kanino ka nagpupuyat? Di ba po? Kasi uso na yung call center eh. Di ba, mga magulang na nasa call center, kanino ka nagpupuyat? Hindi na babangon eh. Kasi wala na pong tulugan ngayon. Di ba po, panggabi na, kanino ka nagpupuyat? Nagpupuyat ako sa anak ko. Nagpupuyat ako kasi meron akong kailangang ma-achieve. Nagpupuyat ako kasi kailangan meron akong mabili. Kasi dapat in gantong span ng aking buhay, in 3 years, in 5 years, meron akong ganto. Yan po ang mundo eh. Kaya nakakapagod ang mundo. No? But again po, we're not telling na yung mga bagay na yun ay masama. Tama?
Ang sinasabi lang po natin, dapat alam din po natin paano i-handle, paano i-prioritize ang ating buhay. At yan po ay natatagpuan natin sa salita ng Diyos, no? Dapat po ang atin pong mga minimithi sa buhay, yung ating pong takbo ng buhay, yung ating pong layunin sa buhay, nakaangkla po sa salita ng Diyos. Amen? Yun po ang buhay Kristiyano. Kaya ngayong umaga po, maaring tayo po ay pagod, no? Ang dami nating ginagawa. Kaya sometimes we end up, no? Ano pong end up sa atin? We end up physically, hindi lang physically, mentally, torture tayo, emotionally, and spiritually fatigued. No? Kaya again, tingnan mo yung katabi mo, mukha namang hindi patig na nga. Mukha lang pating. Joke na. Hindi. Pogit, magaganda po tayo lahat. Hindi yan mukhang pating, ha? Mukhang ano yan, pogi. But sometimes we end up physically, mentally, no? Emotionally, no? Kaya po meron pong meron pong pag hindi po kinaya ang emotion, nakakalungkot eh. Sometimes, nawawala ng katinuan sa pag-iisip. At sometimes, humahantong pa sa buhay po ang kapalit. No? At ngayong umaga po, ito po yung nais natin pong solusyonan ngayon. Paano po natin susolusyonan? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Amen? At handa na po ba ang lahat? Amen? At ito po ang atin pong title ngayong umaga, no? But the word of the Lord, no, alam nyo po, bagamat pagod tayo. Totoo po yan, pagod eh. Lalo na yung mga magulang, nakakapagod po. No, kasi magulang ka na, tapos meron ka pang ministry. Mga magulang na may ministry, pwedeng makita ang kamay. Yung may ministry po. Sige po, wag kayong mahiya ng itaas po ang kamay. Yan. So, hindi lahat ng magulang may ministry. Diba po? Wala na nga pong ministry, pagod pa. Diba po? Paano pa pag dinagdagan mo ng ministry? Baka wala ka ng oras sa sarili mo. Pero paano po yun? Kailangan nating mag-minister sa Panginoon. At ito po ang gustong ipaalala sa atin ng Panginoon ngayong umaga, na meron pong pag-asa sa ating Panginoon. Meron pong pag-asa. Sometimes, gaya nga na sinabi natin, wala nang pag-asa. Pero po sa Panginoon po, meron pong pag-asa. Kaya po sa Isaiah 40:31, at dito po tayo iikot po yung ating message. Ang sabi po dyan, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Tayo manalangin muna. Panginoon, minsan pong muli kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa magandang araw na to. Salamat, Lord, sa pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay makadalo sa iyong gawain. Sapagkat kami po umaasa, Panginoon, kami po ay meron pong inaasahan sa inyo, Lord God, sa aming pagpunta rito. Alam namin, Lord, sa inyo pong piling, sa inyo pong mga gawain, ito po ay makakatulong sa amin. Ito po ay magbibigay sa amin, Lord, ng kaalaman, karunungan na nagmumula sa inyo, upang, Lord, kami po ay mabago ang buhay. Kaya nga po sa awitin kanina, no, Panginoon, you change us. Yun naman ang purpose, Panginoon. Bakit po kayo naparito? Para po mabago ang buhay namin, mabago ang pananaw namin, mabago ang puso namin, Panginoon, mabago ang priority namin sa buhay. At higit sa lahat, Lord, kung kami man po ay nanghihina, ang inyong pong mga salita, inyong mga pangako, ang siyang aming panghahawakan, Panginoon. Kaya minsan po muli, Lord, ano man po ang hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, kami po ay humihingi ng tawad kung ito po ay nagawa namin, nasabi o naisip. Sapagkat ang nais namin, Panginoon, kami po ay malayang makalapit sa iyong banal na presensya. And Lord, ano man po ang meron sa puso namin, search our heart, for we would love, Lord God, na kami po ay siya sa atin niyo, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu Santo. For we want, Lord God, na sa aming paglabas sa pintuan na yan mamaya, Panginoon, our life, our heart had been changed dahil sa salita nyo na amin pong mapakikinggan ngayon. Kaya salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan ulit natin si Lord. Praise God. Ayan po. At syempre po, nakita na po natin ang title po niya, no? Ano po ang title natin? Wings as eagles po, no? Kaya po, ito po ang atin pong pag-uusapan ngayon, no? Mga pakpak na katulad po
sa agila. To give you a background po, in Isaiah 40:31, no, ito po yung kung saan po yung Israel had been, sila po ay na-exile sa Babylon. Familiar po ba kayo dito? No, sa kwento, no, na-exile ang Israel, ang Judah, no, na-exile po ang Jerusalem, papunta pong Babylon dahil nasako po sila, and Jerusalem had been destroyed. No, na-destroy ang Jerusalem po ay ang capital ng Judah, na-destroy. The temple was gone, sinira po yan, sinamsam, lahat ng ginto, lahat ng nandun sa temple, sinamsam po ng Babylon. The people felt abandoned. Ito po yung pangyayari po dyan. Ang katotohanan, the Israelites that time, yung mga anak ng Diyos that time, they feel abandoned, they feel powerless, exhausted, both physical and spiritual. Kaya po, kung makikita po natin kapatid, nangyayari po sa kanila noon yung nangyayari po sa atin. Tama? Actually po, mas mahirap ang buhay nila. Why? Kasi po, exile po sila eh. Wala po silang kalayaan sa Babylon. In fact, they were chained, no? They were, ginamit po sila as laborer. Kaya po ang mga anak ng Diyos po, during that time, sumisigaw sa Panginoon. Panginoon, kinalimutan mo na po ba kami? They are desperate, no? Desperate po ang mga anak ng Panginoon. They are weary, they lose hope. Because ilang years sila na exile? Sino pong nakakaalam? Ilang years? Sa Babylon? 7, ano pang kasunod ng 7? 70 years. Tama po ba? O nakalimutan na po. Ang sabi ng Diyos, you will be exiled sa Babylon for 70 years. No? 70 years po na nandun ka, naninirahan ka sa bansa na ayaw mo, for you have been a slave. Sa katagalan po nun, meron ka pa bang pag-asa for 70 years? Lalo na kung kabataan mo during that time. Kasi lahat po kinuha, mga bata, mga babae, no? Ang iba po, pinatay. Alam niyo po ba yung kwento? No, hindi po lahat na-exile kasi ang iba, sabi ng Panginoon, mamamatay. Because the Israel during that time, wala na pong banal na takot sa Panginoon. Kaya po ang ginawa ng Lord, sige, exile ko kayo, pero merong matitira. Kasi yun ang promise ng Panginoon. For 70 years, mararanasan mo yan, of course, you will lose hope. You will doubt God. Sometimes, sino na po ang nag-doubt sa Panginoon? Because sangkatutak na problema ang dumating sa atin. Problema sa pera, Lord. Problema sa pera. Maya-maya, nagkasakit yung kapatid mo. Maya-maya, nasira yung relasyon mo sa kapatid mo. Maya-maya, pinatigil mo yung anak mo sa trabaho. Paano po yun? At sometimes, naiisip natin, without God, Lord, andyan ka pa po ba? Bakit kung kailan naging Kristiyano, minsan doon pa tayo nakakaranas ng mga problema? Tama po. At sabi po dito sa Isaiah 40:30, even youth, bago mag-31 tingnan nyo po, even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Pero nyo yung mga kabataan daw ay they will faint. Sila po ay mawiwiri, sila po ay ma-exhaust. Kamusta naman po yung hindi kabataan during that time? Nasa salita po ng Diyos, even yung mga kabataan, mawawalan ng lakas, manghihina, mahihimatay. So, in other words, kapatid, who then can stand in times of this? Amen? At naranasan po natin yan. But praise God po, bagamat dinanas nyo yan sa mga tunay na Kristiyano na nakaranas po niyan, pasalamat sa Panginoon. Why? Because nandyan pa rin po kayo. Amen po? Pwede po ba nating palakpakan ang Lord sa kabutihan niya? Kaya po tayo nandito ngayon kasi po mabuti po ang Diyos. No? At yun po ang dala-dala po nating mensahe ngayon. Ito po ang ating pag-uusapan. Things to ponder, we will talk about the acrostic ng eagle po. No? Diyan po tayo iikot. Balikan po natin ang text natin. Ay sabi po diyan, but they that wait, no? Pag sinabi pong they that wait, ito po sa ibang translation po, but they that hope. No? Sa ibang translation, hope. Sa ibang translation, wait. No? Ano pong that it implies, hope implies the expectant attitude of faith. Ibig sabihin po, nandun yung pananampalataya mo na ang sinasabi ng Panginoon no, sa'yo, no, na merong pag-asa.
At kailangan po, yun ang attitude natin pagdating sa pananampalataya natin. No, yun po ang panghahawakan natin na meron pong pag-asa. Kaya po ang tanong, sino po yun? Sino po yung mga kailangang mag-antay sa pagbabalik ng Panginoon? Inaasahan po ba natin ang pagbabalik ng Panginoon? Amen. Tayo po yan eh. And sa Israelites, ito po yung kanilang inaantay na kailan po ba, Lord? Sino po ba to? Sa salita po ng Panginoon, who are they? Ito po yung every born-again Christian sa mga panahon pong ito. Noong panahon po ngayon, sila po ay mga Israelita, sila yung mga taga-Juda, sila po yung mga taga-Jerusalem. Ngayon po, this morning, sa pinauupuan niyo po, tayo po ang nag-aantay sa Panginoon. Tayo po ang humihingi ng pag-asa sa Panginoon. Tayo po ang umaasa na ang Diyos natin tutulungan po tayo. Sa oras po ng ating kahirapan, sa oras po ng ating problemang malaki. It's more than pa nga ang Israel. Pero po ang sinasabi ng Diyos, tingnan nyo yung Israelites ngayong umaga, babalikan natin how they rescue sa kamay ng Babylon. Kung paano po sila binigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Kaya po, every born-again Christian is you and me. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun, kapatid. Ikaw yung may pag-asa pa. No? Ayan po yan. 2 Corinthians 4:16, ang sabi niyan, therefore, we do not lose heart, though our out self is wasting away, yet our inner self is being renewed day by day. Tama po. Bagamat araw-araw napapagod, pero day by day we are renewed by the Spirit of the Lord. Kasi po, ang Diyos po ang ating kalakasan eh. Sabi nga po kanina sa salita, ang Diyos po ang ating portion. Na sometimes po, sa tingin natin, we are kulang, we lack everything. Everything na nga, we lack everything. Pero po, ang Panginoong Jesus ang magpupuno sa lahat ng ating pangailangan. Kaya po, day by day po, pagkagising mo, Lord, salamat sa bagong umaga. Salamat sa bagong kalakasan. Next point po natin, ang sabi po dyan, but they that wait upon the Lord, no? They that wait upon the Lord. So ano po ang ating point? Second point po dyan. Every born-again Christian should always trust the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka lang sa Panginoon, kapatid. Yan. Losing hope ka, magtiwala ka lang sa Panginoon. Kanino po tayo magtitiwala? Sa ating Panginoon lamang. Sometimes, hindi sa asawa mo. Because ang asawa mo minsan, bibiguin ka niyan. Di ba po? Hindi sa kapatid mo. At lalong hindi sa kumpare mo. Sabi nga, blood is thicker than water. Pero sometimes, yung blood na yan, nalulusaw din po yan. May pangako po yan na mapapako. Pero po, ang pangako ng Diyos kailanman hindi mapapako. Kaya po, sa Kanya lang po tayo lalapit. Sa oras ng ating kahinaan, sa oras ng ating pangangailangan. Ang sabi po sa Psalms 103, ang ganda po nito, who satisfies you with good things, so that your youth is renewed like eagles. Diba po? Sino daw po ang nagsasatisfy sa atin? Yun po bang ating kayamanan? Yun po bang paghigop natin ng Starbucks sa oras na gusto mo? Yung ba yung nagpapasatisfy sa atin? O yung gusto mong kumain sa aristocrat, merong mahilig sa aristocrat, at makakakain siya, does it satisfy you? Or makapagsangyup ka lang ng 198 na lang ngayon, just to satisfy you? Yun pa ang nakakasatisfy sa atin. Tanungin po natin, who satisfies you with good things? Sino po? Yan po ay katanungan, kayo po ang makakaalam, no? That your youth is renewed like eagles. Moving forward, ang sabi po dyan, shall renew their strength. Ibig sabihin, kapatid, tayo na mga Kristiyano na kung aasa sa Panginoon, sa oras ng pangailangan, sa oras ng kahinaan natin, we will renew our strength. Amen? Gusto po ba natin yon? Amen. Sa oras ng kahinaan, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kaya po, ang third point natin,
every born-again Christian that always trusts in the Lord will regain their strength. Amen? Or will gain their strength. Kung ikaw ay bagong Kristiyano pa lang, you will gain strength. Sino po ang dito, 1 year pa lang na sabihin nating tinanggap ang Panginoong Jesus? Meron po ba? 1 year pa lang? Meron po? So lahat po matatagal na pong Kristiyano, no? So kung nanghihina ka, you will regain your strength when you trust in the Lord. Ito po ang sabi sa Isaiah. In Jeremiah po, ito po ang sabi Jeremiah 31:25, I will refresh the weary and satisfy the pain. Ang ganda po, no? I-refresh ng Panginoon yung weary heart mo, no? I-refresh niya at isasatisfy niya yung iyo pong kauhawan, yung iyo pong panghihina, no? At ito po ang mga pangako ng Diyos na dapat po nating pinangahawakan sa umagang ito. Nakakapagod, no? Ang daming problema, Panginoon. Pero Lord, will you refresh me, Lord God? Ipanalangin po natin yan sa Panginoon. Will you satisfy, Lord God, itong kahinaan ko, Panginoon? Kaya po, sabi po, no, next point po natin, tingnan niyo po. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up on wings like eagles, no? No, so, we will mount up on wings like eagles. Ang sabi dyan, in Psalms 103, balikan po natin yan, no? Ang point po natin, number 4, let us soar like eagles. Tingnan niyo po, every born-again Christian that always trusts in the Lord will regain their strength. They will soar on wings like eagle. No? Alam niyo po, ano po ba ang meron dito? Balikan natin ng Psalms 103. Who satisfy you with good things so that your youth is renewed like eagles, no? At ayan po, no, ano po ba ang meron kasi sa agila? Alam niyo po, pag pinag-uusapan po natin ng agila, what's behind the eagle? Ito po yan, no? Ang agila po, madalas po siyang gamitin as metaphor for strength, tama? Kasi malakas po yan eh. Malakas po ang agila compare sa mga Maya. Siyempre po, malayong-malayo ang Maya sa agila. What else? They may fly higher than usual because the air is more dynamic and efficient for soaring. Alam niyo po, ang agila po, hindi po sila po kumakampay ng kumakampay. Pag sila po lumipad, nakabuka lang yung kanilang pakpak. No? At yan po ay nag-glide lang, depende daw po sa hangin. Kaya po hindi napapagod eh. No? Pero po tingnan niyo mga ibon, palipat-lipat lang kasi kampay ng kampay. But the eagle, sila po ay kino-compare sa ating mga Kristiyano because sila po ay sasabay sa kung saan po, sana po tayo ay sasabay sa kung ano po ang will ng Panginoon sa ating buhay. Amen po? Kasi po pag kinokontra natin ang will ng Panginoon, doon na po tayo nagkakaroon ng buhol-buhol na buhay. Amen po ba? Naranasan niyo po ba yon? Na Lord, na pag kinontra mo ang Panginoon, minsan lang, sundin mo lang. Halimbawa, hindi ka na lang manalangin sa paglabas mo. Naranasan mo na ba na muntik ka na? May nakaranas po ba nun? Kasi hindi ka nanalangin eh. Sana po maging lifestyle natin ang pananalangin. And lastly po, ano po ang ating pong point? Ang sabi po dyan, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sino po mga nag-aantay sa Panginoon? Taas ang kamay. Ayan po, no? Kung meron mang problema, mag-antay sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kahit tumakbo daw po tayo, hindi po tayo mapapagod. Kahit po tayo daw po ay maglakad ng malayo, hindi po tayo faint. Ano ba tong faint? Mahihimatay. Faint, di ba? Yung kanina pong video, faint po yun. A runner that had fainted sa marathon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, we will not faint. In other words po, tingnan niyo po tayong mga Kristiyano po na nagtitiwala sa Panginoon, palalakasin niya po. At tayo daw po ay parang agila na hindi mapapagod. Kaya po hindi mapapagod, tingnan niyo po. Basta po susunod tayo sa layunin ng Panginoon at siya po ay ang magiging kalakasan natin. He will ever upheld by
strength. We will be upheld by His strength. Panghahawakan tayo ng Panginoon sa Kanyang kalakasan. Kaya po kahit mahina po tayo mga Kristiyano, alam niyo po, tingnan niyo po, no, ang sinasabi po ng Panginoon, no, love your neighbor, di ba po? Mahalin mo ang kaaway mo. No? Actually, pag ikaw po ay nag-submit, alam mo po yung ikaw na walang kasalanan, magpapakumbaba ka. Sa mundo, mahina yun eh. Kahinaan po yun. Dapat pag ikaw ay walang kasalanan, ikaw yung siga. Tama po? Kasi kahinaan sa mundo na ikaw yung tama, pero ikaw yung nagpapakumbaba. Pero sa Panginoon po, lahat po ng nagpapakumbaba, Kanya pong itinataas. Kaya po yung kahinaan natin, no, kung ano man yung kahinaan na meron tayo, iaasa natin sa Panginoon. Kasi po, mas higit naman po ang kapangyarihan, ang kalakasan ng Panginoon kaysa sa mundong ito. Na sometimes po, ang mundo tinuturo sa atin na dapat malakas ka, dapat ganito ka. Pero ang salita po ng Diyos, yung kahinaan mong yan, palalakasin yan sa pamamagitan ng ating Panginoon. This world, tinuturo sa atin, kailangan malakas ka ha, kailangan hindi ka lampa. Kaya po in 2 Corinthians 4:8, tingnan niyo po ang 2 Corinthians 4:8. We are hard-pressed on all sides. Tingnan niyo po, but not crushed, perplexed, but not in despair. Praise God. Kaya po sa tunay po na Kristiyano, darating man ang problema, darating man ang persecution, darating man po ang mabigat na trial sa buhay natin, na sabi diyan, tayo man po ay prines na ng sobra-sobra, no? Sa magkabila, harap, likod, taas, baba. Prines ka man kung ikaw po ay tunay na Kristiyano at naniniwala sa Panginoon at humahawak sa kanyang mga pangako, you will not be crushed. You will not be perplexed and you will not be despair. Kaya po pala nakatayo pa rin tayo sa kabila po ng maraming problemang dinaanan. Alam niyo po, ang dami pong nagte-testimony, di ba? Minsan nga po, paulit-ulit yung testimony. Bakit po? Kasi po naramdaman niya kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa oras po ng pangangailangan. Sa oras po na wala, iniahon ng Diyos. Bakit? Kasi nagtiwala sa Panginoon. At yun po yung buhay ng isang Kristiyano na atin pong dapat tatayuan. Bagamat mahirap ang buhay, Lord, meron akong panghahawakan sa mga salita mo. At isang araw, makikita mo, ikaw po ay nagtagumpay. Ikaw po ay napaglabanan mo ang problema. Moving forward, no, patapos na po tayo. Ang sabi po sa Job 11:17, 17:9, yet a righteous one holds to his way, and the one with clean hands grows stronger. Importante po sa buhay ng isang Kristiyano. Yet the righteous one holds to his way. Tayo po na mga pinili ng Diyos, anak ng Diyos, dapat po, righteousness po ang palagi nating pinipiling daan. Amen? Hindi po tayo pwedeng kumaliwa, kumanan. Kung ano po yung righteousness sa mata ng Diyos, yun ang pipiliin natin. And the one with clean hands. Yung hindi po nandadaya. Yung hindi po nanlalamang, yung hindi po nananakit, ang sabi po dyan, the one with clean hands grows stronger. Di ba po? Sa mata ng tao, pag sinampal ka dito, gumanti ka. Sa salita po ng Diyos, pag sinampal ka, ibigay mo pa yung kaliwa mo. At sa tingin ng Diyos, yun po ay kalakasan. Pero sa mundo, kahinaan po ang hindi gumanti. Kaya po, ito po, ang sabi po dyan, though life collapses, a righteous person can still remain faithful. Okay, sabi sa katabi mo, remain faithful. Okay? Kahit po malaki ang problema, remain faithful sa Panginoon. Bakit po? Kasi po sa buhay po natin to, no? It is about steadfast commitment, not success or comfort. Sa buhay po ng isang Kristiyano, ang mahalaga po sa atin, ikaw ay tapat, ikaw ay nananatili, committed sa Panginoon. Lalo na kung worker ka. Committed sa Panginoon. Dapat yung oras mo nasa Panginoon. No, not success, hindi yung success ang basihan, hindi yung karangyaan ng buhay or comfort, no? But your steadfast commitment
to the Lord. It does not mean perfection. Ang buhay ng isang Kristiyano hindi perfection. Dahil kailanman hindi tayo magiging perfect hanggat wala pa yung tamang oras. Ngayon po, meron pa tayong lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Makakita ka lang ng isang bagay, magkakasala ka eh. Sometimes matapakan ka lang, magkakasala ka na kasi gusto mo nang gumante, tatakbo na sa isipan mo yun. Kasi po, nabubuhay pa tayo sa flesh, sa ating mata, kung anong maganda sa mata, yun ang gusto natin. Kaya po, it does not mean perfection, but sincerity and repentance rather than deceit. Importante po sa buhay ng isang Kristiyano na tayo po ay mag-repent. Kung magkakasala, Lord, patawad. Baguhin mo yung puso ko na ayawan ang mga bagay na ito. Kasi yan po ang importante. Though life collapses, kahit naman merong malaking problema, righteous person can still remain faithful. Hindi ka magko-compromise. Nakukuha po natin? Hindi yung merong pila para sa mga senior, doon ka rin pipila, hindi ka naman senior. Pero wala akong pinapatamaan. O kaya naman, no, merong senior, inunahan mo pa. O kaya may buntis, inunahan mo pa. Hindi po ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Ang buhay ng isang Kristiyano po, mauna na po kayo. Wala na nga daw po yung gentleman ngayon eh. Tama po? Wala na po. Sa bus po, wala na pong tata yung lalaki sa bus. For sure. Yung babae, nakakaya. Yung lalaki, tikit. Kunwari, wala nakikita. Ganun na eh. Hindi katulad nun, tatayo pa talaga. Sige, upo ka. Pag may matanda, upo ka. Ngayon, kahit matanda, kahit buntis, wala na pong pakialam. Kaya po ang mga bus ngayon, merong designated for senior at pag sa buntis at PWD. Bakit? Kasi wala na pong nagbibigay ng upuan. Sana po, pagdating sa inyo po, sa mga nagko-commute, mga katulad natin, nagko-commute, no? Pag merong buntis, paupuin natin. Okay ba yon? Pag may matanda, paupuin natin. Pag may PWD, paupuin natin. Sana po makita sa buhay natin yung liwanag. Hardship becomes the environment where faith is refined. Pag meron daw pong trial sa buhay natin, dito po makikita, ito sa environment ng problema, sa environment ng trial, na ang faith mo ay mas mapaganda pa. Hindi dahil may problema, yung faith mo ay mawawasak. Kabaliktaran. Dapat habang may problema, yung faith daw natin, mas pinipino pa ng Panginoon, mas pinalalakas pa. Hindi para wasakin. Kaya po sa mga tunay na Kristiyano, pag may problema, mas lalo pa dapat nitong palaguin, pagandahin, palakasin, patatagin ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi para mag-give up. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin eh. Pag kumapit ka sa Panginoon, i-renew niya yung kalakasan mo. Huwag tayong mag-compromise. In conclusion po mga kapatid, no? Dito po tayo magko-conclude. Pwede po bang, na rin po yung worship team? God has never left us nor forsaken us. Yun po ang tatandaan natin. Kaya tayo dumadanas ng problema kasi gusto kanyang patatagin. Kaya ka dumadanas ng problema kasi merong kailangang ayusin sa puso mo. Kaya ka dumadanas ng problema kasi ginawa mo. Ikaw rin may kagagawan eh. But the Lord never leave us nor forsake us kung ikaw po ay anak niya. What else po? Those who continue to trust in the Lord even in long season of suffering, tingnan niyo po bagamat ang haba ng problema mo, parang wala ka ng katapusan sa problema, parang wala ng kasagutan sa problema mo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, you will receive renewed strength from God Himself kung ikaw po ay magtitiwala sa Panginoon. Kaya tiwala lang sa Panginoon kapatid, pakisabi sa katabi mo, tiwala lang kapatid. Enabling them to endure. Ang gusto kasi ng Panginoon, ikaw po ay mag-endure sa problemang yan at isang araw, ito po ay magiging testimony mo sa buhay mo. Para yung kapitbahay mo, yung kapatid mo, isang araw magtitiwala rin sa Panginoon. Kasi nakita niya sa iyo, hindi ka bumigay. Nakita niya sa iyo na ginawa mo pa rin yung tama sa halip na mag-compromise. Nakita ang liwanag sa iyo. Eventually, you will rise again like eagle.
Amen? Kaya po dito po tayo magtatapos. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Mga kapatid. Marami tayong problema, mga kapatid, no? Marami tayong nais pong ilapit sa Panginoon, no? Maaring karamdaman, maaring naghahanap ka ng trabaho, maaring opportunity sa buhay mo, no? Maaring ang gusto mo, Panginoon, sana naman po magkaroon ng opportunity, ma-promote. Walang masama sa heart's desire natin eh. As long as yung ating pong heart's desire, ito po ay sasang-ayon sa layunin ng Diyos sa buhay nating mga Kristiyano. Amen? Ano po yung sasang-ayon sa layunin ng Diyos? Kung ang desire ng puso mo, mag-glorify ang Panginoon. Maging pagpapala ka sa kapwa mo. Magamit yung buhay mo para makilala ang Panginoon. Siguro hindi naman ipagkakait ng Panginoon yung heart's desire mo na yan. No? Kung may karamdaman ka, Lord, pagalingin mo ako. Kasi mag-glorify ka dito, Lord eh. Dahil binago mo ang buhay ko, inayos mo ang buhay ko, mag-glorify ka, Panginoon, at makikita sa buhay ko yung testimony, living testimony. Yan po ang dapat na buhay ng isang Kristiyano. Na tayo po ay maging isang buhay na patutuo sa harapan po ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. At kapatid, kung meron man tayong desire, heart's desire ngayon, kahit ano pa man yan, no? As long as ito po ay sasang-ayon sa will ng Panginoon, walang imposible. Karamdaman, problema, no? Mga anak mo, relasyon nyo, no? Pag-aaral, taas po natin yung kamay natin sa Panginoon, ilalapit natin, no? Kapaguran, minsan pagod na tayo. Hallelujah. Hallelujah. Habang po umaawit po ang atin pong worship, idulog po natin sa Panginoon yung heart's desire natin. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Kapatid, kung ikaw ay pagod na, ilapit mo sa Panginoon yan. Nakataas ang dalawang kamay mo. Hallelujah. Yes, Lord, we will praise your name, Lord God. Lord, hindi kami para magbukbok kasi meron kaming problema. Hindi kami, Lord God, para mawala ng pag-asa kasi maraming problema. Lord, sa kabila ng problema, pupurihin ka namin, Panginoon. Yung aming takot, papalitan namin ng pananampalataya. Our fear, Lord, will replace faith in you, Lord God. Hallelujah. Kaya Lord, salamat sa inyong salita ngayong umaga, Panginoon, na aming panghahawakan. Lord, nakakapagod ang buhay. Lord, pwede na kaming mag-give up. Pero Lord, sa umagang ito, wala kaming ibang gagawin, kundi pasalamatan ka, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Hallelujah. Lord, nakataas ang kamay na yung mga anak. Patunay na kami po ay walang magagawa kung wala kayo sa aming buhay. Lord, ano man po ang heart's desire nila, katagpuin niyo, Panginoon. Hallelujah. Sige kapatid, idasal mo yan sa Panginoon, ilapit mo sa Panginoon ano mang problema, ano mang pangangailangan, ano man po yung ating pong heart's desire. Nakikinig ang Diyos sa atin. Ibigay mo yung tiwala sa Kanya. Hallelujah. 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 Kapatid, habang nakataas yung dalawang kamay na yan, no, ngayong umaga, pwede bang sabay-sabay tayo manalangin ngayon sa Panginoon? No? Ilapit natin sa Panginoon yan. No? Sabay-sabay po tayo. No? Aming Diyos Ama sa langit, nakataas po ang aking mga kamay. Inaamin ko, Panginoon, kung wala kayo sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Wala po kami, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, minsan pong muli, akin pong kayong pinagkakatiwalaan. Akin pong pangahawakan ang iyong mga salita. Lord, bagamat ako ay napapagod,
Bagamat ako, Panginoon, ay maraming gagawin pa para sa pamilya, para sa trabaho, para sa mga anak, para sa pag-aaral. Lord, sa iyo ako aasa. Sa iyo ako kakapit. Sapagkat, Panginoon, kung sino mang lalapit sa inyo, ay pinakikinggan nyo. Kaya salamat, O Diyos. Salamat sa kasagutan sa lahat ng aking mga panalangin. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Let me pray for you, mga kapatid. Panginoon, salamat sa umagang ito, Lord God. Lord, ano man po ang pangangailangan ng inyong mga anak sa umagang ito.